municipalities, giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. We're here for you, friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9, Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. Tama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan, alas 7 ng umaga. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, KBP license sa BCTR, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Naroning sa Mamital Kusina, at sa aming mga media technician, Sir Arturo Dumaran at Sir Pelahio Dudong Humawan. Ako po ang inyong makakasama, Radyo Natin Caroline Abbas. Dalawang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at hatid din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mapreskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. Ate din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM sa pamahala ni Minister Dato Muslimin G. Sema at sa kanilang General Director Dato Suraba Butazil Jr. at ni Dato Udin Sinsuata Municipal Councilor Teodoro Ted Moingeta. Hatid din sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago ho dating dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon. Base sa inilabas ng Pag-asa Cotabato. At also ang ating ulat panahon ngayong araw ng Martes ay hatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office
sa pamahalaan ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abduraouf Makakuwa. Katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang samoro. At kasalukuyan ay nakakaapekto ang localized thunderstorm sa BERMM. Sa rehiyon ng Bangsamoro Autonomo sa region ni Muslim Mindanao ay asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan. Sumikat ang araw kanina, alas 5:31 ng umaga at lulubog si Haring Araw alas 6:03 ng hapon. At ang ating temperatura ay nasa pagitan na 32 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius. Ang ating heat index ay nasa 36 degrees Celsius. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abduraouf Makakuwa. Katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang samoro. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating pangunang balita, nagpahayag ng pasasalamat si Member of Parliament Attorney Omar Yasser Sema matapos dumalo sa isang masayang pagtitipon o reunion ng mga membro ng Integrated Bar of the Philippines sa Cotabato Chapter. Ayon kay MP Sima, naging mainam na pagkakataon ang nasabing aktibidad upang muling magkita-kita at magkaisa ang mga abogado at hukom sa lugar. Binibigyan din niya ng pagbati ang mga bagong abogado at mga bagong membro ng samahan. Nasaksihan din sa nasabing okasyon ang presensya ng National President ng IBP na si Alan Panulong kasama ang mga respetadong kasamahan na sina Rico S. Pilandog, Yusuf Pato Binsuan, then Philip John Ewin, Folvos Puhas at Laila Laya Tiburon. Dumalo rin at binibigyang pugay ang mga kagalang-galang na hukom na sina Judge Bansawan Ibrahim, Judge Anabil Piang Dumama at iba pang mga abogado. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Mas dumarami ang mga informal workers at mga nagnanais magtayo ng maliliit na negosyo sa Tawi-Tawi ang nakatanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa gobyerno. Ito ay sa pamagitan ng programa ng Ministry of Labor and Employment or MOLE na tinatawag na Self-Employment Through Acquired Cariton or SET-ACAR sa ilalim ng Bangsamoro Integrated Livelihood Program. Noong 18 sa buwan ng Hunyo, nakatanggap na ng kabuuang 27 na livelihood card ang mga kwalipikadong beneficiaryo sa buong probinsya. Ang bawat mobile livelihood unit ay kompleto. Sa kabuuang 40 na target na beneficiaryo ay 10 ang naipamahagi sa local government units or LGU ng pang-5 sugala
Anim ang ibinigay sa mga membro ng Moro National Liberation Front or MNLF at 11 naman ang para sa mga nakatalang vendors. Ang natitirang 13 cards ay nakatakda ng ipamahagi sa susunod na batch ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Layunin ng programang Sit a Card na tulungan ang mga mamayan na magkaroon ng sariling negosyo at magkaroon ng matatag na pinagkukunang kita. Ang nasabing pamamahagi ay matagumpay na isinagawa ng Moli Tawi-Tawi Field Office sa pamumuno ni Haipa Jumdain sa pakikipagtulungan ng mga LGU at iba pang ahensya sa ilalim ng buong suporta ni Moli Minister Muslimin Jisama. Sampung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, nagtipon-tipon ang mga beneficiaryo ng Smart Development and Learning Center sa Cotabato City para sa isang assembly and recognition program. Ang nasabing aktibidad ay sinagawa noong araw ng Lunes or kahapon, ika-29 sa buwan ng Hunyo 2026 na ginanap sa lungsod ng Cotabato. Ito ay bilang pagkilala sa walang sawang suporta ni Member of Parliament Abdul Basit R. Benito para sa mga batang neurodiverse at kanilang mga pamilya. Kinilala ang tulong pinansyal ay pinagkaloob ni MP Benito kung saan nakinabang ang 50 bata kaya't pinagkalooban siya ng Certificate of Appreciation ng SDLC. Ibinahagi niya ang kaniyang personal na karanasan bilang ama ng isang batang may espesyal na pangangailangan na naging inspirasyon niya upang isulong ang mga programa at panukalang batas para sa kapakanan ng mga autism at iba pang developmental kondisyon. Bukod dito, muling ipinahayag ng opisyal ang kaniyang hangarin na maipasa agad ang Parlamento Bill No. 354 o ang Bangsamoro Center for Autism Spectrum Disorder Act of 2025. Layunin nito na maitatag ang kauna-unahang government-run autism center sa rehiyon na magbibigay ng libreng serbisyo at suporta na tinapos ang programa sa mainit na pasasalamat mula sa mga magulang at kawani. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Nagsagawa ng joint meeting ang Municipal Peace and Order Council at iba pang lokal special bodies kahapon sa Coco View Convention Hall. Kasama ang Dato Udin Sinsuat local government. Ang pagpupulong ay sinagawa upang talakayin ang mga programa at mga isyong may kinalaman sa kapayapaan, seguridad, kalusugan, edukasyon, disaster preparedness at pangkalahatang kaunlaran ng bayan ng Dato Udin. Pinangunahan ng alkalde at pangalawang alkalde ang nasabing aktibidad. Pinangunahan ng alkalde na si Mayor Abdul Main Baba Abbas at sa kanyang vice alkalde na si Dato Babstel Sinsuata ang nasabing aktibidad. Nagbigay din ng mga ulat at update ang iba't ibang ahensya at departamento hinggil sa peace and order sitwasyon, kampanya kontra iligal na droga at iba pang serbisyong pampubliko.
Nagtapos ang pulong sa paglalatagan ng mga napagkasunduang hakbang at panawagan sa patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng sektor. Layunin nito na mapanatili ang isang mapayapa, ligtas at maunlad na bayan ng Datu Udin Sinsuat. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitty, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakyog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan, Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito, Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Nagutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah na nalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Balaka na Nagutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kano dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM.
sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapulungan na 22 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa pagpapatuloy ng ating mga balita. Nakibahagi ang Bangsamoro Darul Ifta sa Smart City Smart Application Symposium 2026 na ginanap noong ika-23 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan sa Cotabato City bilang pagpapakita ng suporta nito sa digital transformation at pagpapalakas na ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan. Pinagtipon ng simposium ang iba't ibang Bangsamoro Ministries, offices and agencies upang ipakita ang mga makabagong teknolohiya at digital solusyon na naglalayong mapabuti ang paghahatid ng serbisyong pampubliko, mapalakas ang kakayahan ng mga institusyon at maisulong ang inklusibong digital transformation sa buong rehiyon. Ayon pa sa Bangsamoro Darul Ifta, ang kanilang pakikilahok na sa nasabing pagtitipon ay sumasalamin sa patuloy nitong pagsuporta sa paggamit ng teknolohiya sa pamamahala upang higit pang mapahusay ang kahusayan, transparency at accessibility ng mga serbisyong binibigay sa publiko.
24 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, nasampahan na ng kaukulang kaso ang isang 42 taong gulang na lalaki ang nakumpiskahan ng 13.6 milyong halaga ng Cebu sa ikinasang bypass operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Barangay Landasan sa Parang Maguindanao del Norte noong araw ng Linggo. Kinumpirma ng PDEA BARM ang naka-aresto sa drug suspect o pagkaka-aresto sa drug suspect na si Ahmad Kaura Kamakmod na naharap na sa kaso ng paglabaga sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Naghihintay na lang ng takdang paglilitis sa korte ang suspect ayon pa sa ulat nitong Martes ni Edgar Jubay, direktor ng PDEA Barma. Ayon kay Jubay, agad na dinakipa ng mga agent ang suspect matapos itong bintahanan ng 2 kilong shabu na nagkakahalaga ng 13.6 milyon. Ang mga hindi uniformadong PDEA BARM agent at mga pulis sa gilid ng highway sa Barangay Landasan sa Parang Maguindanao del Norte, isa sa 12 mga bayan sa Maguindanao del Sur o Maguindanao del Norte. Ayon pa kay Jubay, naging matagumpay ang kanilang entrapment operasyon sa Parang dahil sa suporta ng mga local executive sa nasabing bayan at ni Police Brigadier General Christopher Abisha, Regional Director ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region. Gagamiting ebidensya sa paglilitis sa suspect sa korte ang 13.6 milyon na halaga ng shabu na nasamsama sa kanya ayon pa kay Jubay. 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, karumal-dumal ang sinapit na kamatayan ng isang ginang na health worker at 3 nitong minor de edad na anak sa naganapan na massacre, pinagtataga at pinagsasaksak sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Lipatan, Josefina, Zamboanga del Sur at nadiskubre nitong umaga ng Lunes. Kinilala ng pulisya ang mag-inang biktima ay kinilalang sina Arlene Dumalti, 42 taong gulang health worker sa nasabing barangay. Mga anak na babae na sina Nashel, 16 na taong gulang at lalaking anak na si NA na 14 at si Arnel na 11 taong gulang. Batay sa ulat ni Police Lieutenant Jolito Pamalaran, hepe ng Josefina Municipal Police Station, umaga nitong noong Lunes nang madiskubre ang mga bangkay ng mga biktima. Ayon kay Pamalaran, naglalakad si Aliho Indangan, konsihala sa nasabing barangay, na makita niya ang nakalawit sa dingding na kamay ng ginang na duguan. Agad na humingi ng tulong ang barangay official sa mga kapitbahay at agad nilang pinasok ang bahay ng magina at nadiskubre ang mga biktima na duguan nakahandusay sa sahiga. Agad na inireport ni Indangan sa mga otoridad ang insidente at mabilis na nagresponde ang mga pulis sa nasabing lugar. Samantala, pinaniniwala ang pinasok ang magina at sinagawa ang krimen kamakalawa ng gabi dahil ang magkakapatid
ay nakita pa noong naglalakad pa uwi sa kanilang tahanan mula sa isang public Wi-Fi station sa kanilang barangay noon. Dalawamput siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa ating panghuling balita upang kilalanin at palakasin ang mahalagang papel ng mga child development workers at supervise neighborhood play or neighborhood play workers sa paghubog ng mga batang Bangsamoro. Nagdaos ng Child Development Workers Summit ang MSSD para sa 403 CDW mula sa iba't ibang bayan ng Lanao del Sur, Saranaw Business Hotel, Marawi City. Kabilang sa mga naging bahagi ng summit ang talakayan tungkol sa tungkulin ng mga workers sa updates sa mga honorarium, pagbabahagi ng mga best practices at panunumpa ng mga bagong halal na election officer. Nagkaroon din ng pagkilala at paggawad ng parangal sa ilang natatanging CDW bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at mahusay na serbisyo. Isinagawa rin ang isang workshop kung saan tinalakay at binibigyang solusyon ang mga hamon at isyong nakakaharapan ng mga workers sa kanilang trabaho. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At ang ating radyo natin balita ay hatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al-Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin Iyali. Hatid din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. At also hatid din sa inyo ng Amaya Beach Resort na matatagpuan sa may Kusyong, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte at ni Dato Udin, Sinsuat, Municipal Councilor Teodoro Ted Mohingueta. At hatid din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM sa pamahala ni Minister Dato Muslim N.G. Sama at sa kanilang Director General Dato Surababutazil Jr. At ng Lang Eye Care Clinic located at Sinsuat Avenue, Cotabato City. At hatid din sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema. At ng Sergio at Service Center located at Don Roman Velo Street, Cotabato City. At ng Bago Lying Clinic na matatagpuan sa May Kimpo, Baguados, Cotabato City. At also hatid sa inyo ng KCC Mall of Cotabato. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Hello po kay Ma'am Simbay Adam. Hi ate ma'am, good morning. Salam sa iyo dyan. Watching from Takurong City. Ayan, hello po dyan sa Maya Takurong City. At sa ating mga avid listeners dyan sa may Lugay-Lugay area na walang absent. Ayan, kay Kakanoray Daudasan. Tolo Dasan family and Lumna family dyan sa may Lugay-Lugay area. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay magpapaalam na. Yan, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa looban ng 30 minuto. Hanggang sa muli sa ganito ring oras at timpila 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City at tayo rin po ay live sa ating Facebook page ang Radyo Natin FM sa DXTC 95.9 Cotabato City. Paki-share at paki-like or paki-follow ang aming official Facebook page. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license sa BCTR, Sir PB Jawaril,
at sa aming news head, Miss Nunisa Mamintal Kusin, at sa aming mga media technician na Sir Arturo Dumara na Sir Pelahio Dudong Humawan. Ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas. Magandang umaga, Central Mindanao, manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito